So for today's video vlog nga mga sir ay sasamahan ko nga pala itong kapatid ko na maglalabas ng new model ng Honda Click version 3 at year 2024 model. At nandito nga tayo sa warehouse or sa shop ng Bolt Harold dito sa Paniki Tarlac. So yan, napakarami po nilang stock dito. So ang wala lang sila dito mga sir yung special edition, pero yung kulay na ilalabas natin ay yung kulay puti na may pagka color combination siya ng black. Tapos ito yung decals niya, may pagka gold and dark blue. So ito mga sir, napakaganda nga po, at yung mugs niya ay parang kulay brown siya, no, na may pagka gray. Ayan, so hindi ko alam kung anong kulay yan, basta ganun yung nakikita natin dito. So dito mga sir, ito po yung proseso kapag maglalabas kayo. So ito, ikakash kasi nung kapatid ko. Ang cash nga pala nito dito sa Paniki Tarlac ay 86,100 pesos. Tapos gagamitan siya ng stencil. Ayan, kukunin yung serial number ng chassis tsaka yung engine number dito mga sir, no, para sa rehistro. So yan, kailangan din po pala ng one valid ID, tapos yung portal po ninyo sa LTO, at para ma-process po kagad yung ORCR ninyo mga sir, pati yung sa rehistro nya, no, para mag-i-email po kagad yan sa inyo. So dito mga sir, ini-install na rin ni sir yung battery ng Honda Click B3 ng kapatid natin, at na-install na rin yung side mirror. So yan, i-double check natin yan mamaya, no. So ito, magbibilang na tayo. So maganda po pagka cash, no, wala na po kayong iisipin na babayaran buwan-buwan. Ayan, so ito, matagal niya nang pinag-iipunan to sa trabaho niya mga sir, no. So katas ng Concentrix, kasi ito nagko-call center tong kapatid natin, at dito kailangan niya ng pang-service. So sa Baguio niya pa ito dadalhin, no. Pero mamaya sa dulo ng video natin mga sir ay meron tayong gagawin. Ipagpapalit natin yung gulong nung click natin, no, kasi yung wheelset nun medyo malapad. Tapos yung wheelset ng itong bago ipagpapalit natin, kasi hindi pa pwedeng ibiyahe itong Honda Click version 3 ng kapatid natin, kasi wala pa siyang ORCR. At saka pagka biniyahe niya ng Baguio, biniyahe niya ng malayo, pwede po siyang mahuli ng HPG or LTO, matitiketan po siya. So ito, pinunas-punasan na ni sir ng BS1, tapos dino-double check na natin yung unit, kasi kapag may gas-gas po yan, papalitan po nila yan mga sir, no. At ang sabi nila rito, kapag naiuwi na daw po yung unit sa bahay tapos may gas-gas, hindi na po nila tatanggapin. Kaya i-double check na natin lahat, pati yung iba pang mga kasulok-sulukan nito. Tapos dito mga sir, yung mga signal light, brake light, ayan, yung makina, check nyo pong mabuti, no, kung may mga damage siya. So para dito pa lang sa kasa ay ma-check na natin ng mabuti. So dito wala namang issue. Tapos si sir, sineset up niya na po yung time, tapos pinapaliwanag na sa atin yung mga dapat at hindi dapat gawin. Tapos dito nagpipirmahan na dito sa official receipt. Ayan, so marami po kayong mga pipirmahan dito mga sir, no. Tapos ito, meron po siyang libreng 1 liter ng premium gasoline. So ito, premium po yung nilalagay nila rito, hindi po yung unleaded na kulay green. Pero pareho namang unleaded yan. Etong pula kasi high octane, para daw mabilis uminit yung makina. Yan yung sabi ni sir, no. Tapos ayan, pinapainit na, dino-double check kung may maingay sa makina, no. So ito mga sir, ang sabi nila, wag daw pong galaw sa iba yung wirings, yung makina, no, kasi mabovoid po yung warranty. Tapos dito mga sir, meron po siyang previous na half face helmet na Honda. Ayan, so i-unboxing na rin nung kapatid natin. So ang common na kulay nito mga sir ay kulay pula na half face. Ayan, nakabox pa siya. So may mga black din, no. So itong nakuha nung kapatid natin ay black red yung design niya. So ganito yung kulay. Tapos clear lens po yung nandito. Ayan, so pwede nyo po itong gamitin sa back ride or kapag mamamalingki kayo, no. At may ICC sticker na rin po yan. So standard na rin po itong helmet na binibigay po nila. So yan, tinanggal na natin yung
sticker dito, tapos sinukat natin kung kasya yung helmet, no? So kasya naman nung kapatid natin mga sir, no? So ito may mga pipirman ulit na papel dito mga sir. Tapos ito si madam, in-explain po, pinapa-double check yung pangalan niya, tsaka sinasabi yung mga dapat at hindi dapat gawin mga sir. At after na nga natin may labas yung unit mga sir, dito pumunta na tayo sa pinagkakatiwalaan nating mekaniko, no? So pumunta tayo rito para ipagpapalit yung wheelset kasi yung height yata ng kapatid ko nasa 5'2" lang ata or 5'4". Ayan, so dito bumili rin pala tayo ng RCB na shock, so bali 295mm yata to. Tapos yung stock kasi ng shock ng Click nasa 330mm, so maglo-lowered po tayo dito sa likod. Tapos ilalagay po natin ito sa kulay gray na Click natin. So yung sa akin dito mga sir ay yung kulay gray. Bali siya muna yung gagamit dito sa Click natin na kulay gray, tapos ako naman dun sa bagong unit na nilabas niya, no, yung kulay puti, kasi ibabiyahe niya pa po ito sa Baguio, hindi pa po ito pwedeng ibiyahe yung bagong nilabas natin. Katulad nga na sinabi ko, wala pa siyang ORCR, matitiketan po siya ng HPG tsaka LTO. So yan po yung mga sasabihin sa kasa kapag bago po yung unit niyo kapag maglalabas kayong mga sir. So bali ganito rin yung magiging itsura niya mga sir, bababa po yung motor, no. So kailangan natin ibalik yung standard size nung gulong para maabot nung kapatid natin, kasi tumitingkad siya dun sa big tires setup natin dito sa Click B3. Ayan, so ipapalitan na rin pala natin ng shock yan, no. So kulay pula yung shock na binili natin kay Boss Marlon Molina dito sa Herona Tarlac. Pero kung gusto nyo bumili mga sir, meron po akong idadrop na link dyan sa pin comment at dyan sa description box, para pag kinlik nyo po yan ay rekta Shopee na po kayo, mabibili nyo na po yung Racing Boy na pang lowered na shock natin dito. So yan, tinatanggal na rin yung bushing dito, yung metal bushing, para masasalpak na natin siya dito sa kulay gray na Click natin. So ang sabi nung babae dun sa kasa, mga 40 to 60 days pa daw ang aabutin bago makuha yung ORCR, at pwede na po itong ilayo mga sir, no. So meron po silang binibigay na 7 days na katibayan. So pwede nyo po itong ibiyahe dito lang, pwede po yun sa pulis. So yun po yung sinabi nila mga sir, no. Pwede nyo pong ipakita yan sa pulis na bago pa lang yung motor at wala pang ORCR. Pero kapag HPG at LTO na yun ang huli, matitiketan po kayo. At dun pala sa papel mga sir, pwede nyo pong i-renew yun every 7 days hanggat wala pa po yung ORCR. So ito naman yung isang kulay pula na lagi nating pinipicture dito sa channel natin. So dito mga sir, okay na nga po yung motor, na setup na natin, na lowered na natin siya dito sa likod, no. So ngayon itetest ride na nung kapatid ko kung sakto nga ba sa kanya. Tapos ito naman kulay puti yung gagamitin ko. So sa Baguio po kasi mga sir ay taas baba po yung daan doon, so baka madisgrasya pa siya, so kailangan natin mag-lowered. So ito, magte-test ride na tayo rito. So kung makita ninyo, medyo hindi binayan ng tangkad yung kapatid ko, no. Ayan, so itong kulay gray, yan na po yung itsura niya mga sir. So saktong-sakto lang, so hindi na siya ganong tumitingkad mga sir, no. At after 40 to 60 days, kung may ORCR na nga ito mga sir, bababa na yung kapatid ko sa Baguio, no, para kunin yung motor niya. At dito na nga po magtatapos yung video natin mga sir sa paglabas natin ng Honda Click version 3 year 2024 model. Sana nga po nagustuhan niyo itong video natin at nagkaroon po kayo ng idea sa vlog natin sa araw na ito. And thanks for watching.